Hello. So, mo ni siya ang imuhang combined footing. So, sa combined footing, kabalo ang combined footing kay duha ka buok column yang gi-hold tapos isa ka buok foundation which is kaning rectangular combined footing. So, kita na to siya rectangular. So, ang una na step kay kuha na to ang dimension. So, para makuha na to si dimension, kuha na to ang load capacity sa atong first floor. 'Di ba ang concept sa footing is i-hold niya ang weight sa building og yang kuan niya ang capacity sa building. So, ang concept ana kay kung unsay maximum load nga magunit sa imong footing, sa imong building kay mo na sa footing nimo, 'di ba? So, makita na to sa to ang column which is kani. Sugod diri padulong diri. Dad kinaubsan kani diri na part mo ni atong first floor. So meaning ang first floor naa niya ang total load. Then after ni makuha niya ang total load, i-transfer niya padulong sa footing. So mo na siya ang so meaning ang atong gamiton nga load is ang load sa atuang first floor na column which is nakita nimo sa atuang solution which is kani. Just kani mo ni siya ang column 1, mo ni siya ang column 2. Interior ang gigamit din may kinatakaan. So imo na siyang i-add then makuha nimo ang maximum. And then para makuha nimo ang kuan, ang dimensions sa imong footing gamiton din nimo siya sa Varignom's theorem which is kani na solution mo ni Varignom's theorem. So i-input nimo diri ang total load then ang x kay centroid then first load then the distance niya ana. So after nato makuha ang x, di ba kani siya kay ang x kay center na siya. So meaning diri padulong diri center na siya. So kay times 2 na nimo na kay length sa imong footing. So muna ang concept diri kay x is equal to 2.4 into 2.5 is imo siyang i-awa 2 times x times 2 kay meaning ana diri padulong diri kay x na siya times 2 nimo man so diri padulong diri. So na kay L sa imong footing. Ang kulang na lang nimo is ang imong width which is kani diri sa taas. Kani. So para makuha nimo na isolve gyapon nimo na siya. Pero before ka mo solve ana, kung sa nimo effective depth sa imong footing. So mo ni siya. Una, assume kita daan og B. Then i-testing na to if kaning B effective depth na to kay mo pasar siya sa ato ang conditions. So bukuha na to si kuan height which is kani. Height ang kailangan na to kay height sa concrete which is kani. Height sa concrete lagi assume 500 tapos kani po the height sa soil nga above sa tong footing which is kani 160. Ang pasabutan na kay kani. Atong imong drawing ang ganun. Kani. Di ba anak ko nimo nga sugod diri padulong diri kay footing. Diri padulong diri kay 1.2 meters. Then diri padulong diri kay 1.7 soil. So kani diri 1 point kani siya kani padulong diri mo ni ang 1.7 nimo na nga soil na maaswat niya. Footing mini diri. So ang soil na diri sa taas maaswat ani na footing. So mo nang ang concept sa tong solution which is kani i-calculate nito siya kay apil i-consider mo nato ang weight pud nga madala sa footing. So mo nang gasolve tag kuan height per soil. Inato na ding after ana makuha na nato ang effective depth o ang ato ang weight sa soil ang height sa soil. Ato na din makuha ang ato ang effective soil bearing capacity which is kani. Solve na nato na then after ana gamiton nato ni siya formula para makuha nato si B, di ba anak ko nimo makuha nato ang dimension sa tong footing which is kani. Ang L nimo nakuha na nimo pero imong B is wala kani suka kani width. So gamiton nimo si QE which is kanina formula. QE is equal to P over area of footing. Ikabulang mo ta area of footing kay length times width kay ang area sa rectangle kay length times width. So muna L times B which is kaning L length and kaning B kay width. So muna siya. Then atong i-substitute mo tanang values which is kani na-solve na to. Then kani po total pressure. Then kaning 5 katong na-solve na to dito sa taas. Then 5 kani. And then kaning B nga pangitaon na to din ma-solve na din si B. Then as usual ato siyang i-round up pataas para mas mapasar pa siya ani na load. The more bigger the dimension, the more mo atpas ana imong footing. So after ana na nakay dimension, so nakuha na nimo ang dimension, nakuha na pud nimo ang effective depth sa imong footing. I-prove din nimo kung makapasar ba siya sa condition sa code. So in terms of footing, duha jud ka buki may consider ana which is ang plunging shear o ang wide beam shear kaning duha. Kaning one way shear or wide beam shear pareha na.
So, mo ni ang first condition, ang check nato diri, giingon diri it is safe kay it is safe tungod ani ang condition. So, meaning pasar siya sa punching shear. Pag abot naman sa imong wide beam shear, imo na pong gi-checking diri. Pag abot diri sa condition, niingon diri nga it is safe. So, meaning sa wide beam shear o one way shear pasar siya. So, meaning ang imong dimension sa iyong footing sakto na, dili na ka mag usab. Kay mao ra man ay purpose sa wide beam shear o kuan punching shear. After ana kay kuha na din nimo ang number of bars para sa imo ang footing which is dinner din na process. Gamiton nimo si moment para makuha si number of bars. So mo na din siya ang process. Pwede na nimo ni siya iingon nga mo na ni process di nakaangay mo explain dun sa nimo na as long as iingon na nimo nga ang purpose ani is para makuha nimo ang number of bars. And then mo na din niya ang number of bars na compute nimo. Dayon ang sign diri kabantay ka ni location. Indication na yung location kay kung dapit imong bars, kabantay ka sa imong beam nga ay top bars ug naay bottom bars. So, ang hanapon na siya sa footing. If ever ang imong MU kay negative, so meaning ang imong bars kay ibutang sa top. If ever ang imong MU kay naa sa positive, ibutang nimo siya sa bottom. Mora na ang concept ani diri. And after na kay imong din i-arrange imong footing. Then, humana ka, which is kani. Ito ra.